Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 patay habang 10 sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Marikina City. Alkalde ng Basilan at 9 na iba pa sugatan sa nasunog na speedboat. Retiradong Army Colonel itinuro ang umano'y utak sa pagpatay kay Attorney Wee ng Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 3 ang kumpirmadong patay habang hindi bababa sa 10 ang sugatan matapos ang karambola ng 6 na sasakyan sa Barangay Fortune, Marikina City, Kamakalawa. Ayon sa inisyal na investigasyon, alas 10 ng gabi noong Miyerkules nang mangyari ang aksidente matapos mawalan ng kontrol ang driver ng isang 10-wheeler trailer truck at saka tumagilid ang dala nitong container van na siyang dumagan sa mga kasabayang sasakyan. Sangkot sa aksidente ang isang SUV, 2 jeep at 2 sedan. Dead on the spot ang driver ng isang jeep, gayon din ang mag-ina na sakay ng isang sedan. Umabot pa sa mahigit 6 na oras ang naging rescue and retrieval operation ng mga otoridad dahil sa bigat ng container van. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang truck driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Sugatan si Haj Mutamad Mayor Arsina Nano at 9 na iba pa nang magliyab ang sinasakyan nilang speedboat ilang minuto matapos umalis sa isang pribadong pantalan sa Tres Marias, Barangay Baliwasan, Zamboanga City nitong Miyerkules ng hapon. Ayon kay Superintendent Leo Pioquinto ng Zamboanga City Fire District, nagsimula ang apoy bandang 5:02 ng hapon at tuluyang naapula pagsapit ng 5:29 p.m. Ayon kay Staff Sergeant Munar Salawi, escort ni Nano, sumiklab ang apoy 10 metro mula sa pantalan dahil sa pagsiklab ng makina. Agad nilang nailigtas ang alkalde at mga bata bago tumalon sa dagat. Nasunog ang kanilang mga gamit at baril. 2 250 horsepower na makina ang gamit ng speedboat. Dahil sa banta ng seguridad, karaniwan ang paggamit ng speedboat sa biyahe mula Basilan papuntang Zamboanga. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang pinsala. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Lumantad si retired Army Colonel Edwin Layese at itinuro ang 2 umano'y tunay na utak sa pagpaslang kay Cebuano lawyer Joey Luis Wee noong 2020. Kasunod ito ng pagsasampa ng kasong gross misconduct ng Supreme Court kay retired Court of Appeals Justice Isaias Dikdikan na iniuugnay sa nasabing pagpatay. Sa judicial affidavit nila Yese, sinabi niyang siya'y nagsilbing go-between lamang sa pagitan ng mga gunman at kina-retired Justice Isaias Dikdikan at isang babaeng tinawag niyang Miss Riza. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Rameses Victorious Villagonzalo, matagal nang kilala nila Yese si Dikdikan mula pa noong 2013 at itinuturing niya itong parang ama. Dahil sa matagal nilang samahan, pumayag siyang hanapan ng birador si Dikdikan. Dagdag pa ni Villagonzalo, matindi na ang pagkakakonsensya nila Yese kaya't nagpasa siyang ilahad ng buong katotohanan at humingi ng tawad sa pamilya ni Wee. Hindi umano siya humihingi ng immunity ngunit bukas siyang maging state witness. Nahuli sila Yese noong January 2021. Patuloy ang pagdinig ng RTC Cebu Branch 14 ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.